Kumusta sa lahat? Ngayon ay pag-uusapan natin ang buhay ng ilan sa pinaka-eskandaloso at nakakagulat na sosyalita sa kasaysayan. Mula sa bulong-bulungan sa korte hanggang sa mga iskandalo sa Pransya, ito'y mga kwentong puno ng intriga, panlilinlang at kaguluhan na yumanig sa kanilang mundo. Kaya samahan ninyo ako habang ating tuklasin ang lahat ng ito at marami pang iba. Sa unang kwento natin, balik tayo sa huling bahagi ng ika-18 siglo sa Inglaterra. Si Sophie Dawes ay ipinanganak noong ika-29 ng Setyembre, 1770 sa St. Helens sa Isle of Wight, sa timog baybayin ng Inglaterra. Nagmula siya sa mahirap na kalagayan. Ang kanyang ama ay si Richard Dawes, isang mangingisdang lasenggo na nasangkot sa ilegal na pagpupuslit sa English Channel. Ang kanyang ina ay si Jane Colloway, ngunit tila hindi kasal ang kanyang mga magulang dahil nakasaad sa death certificate ng kanyang ina na siya ay dalaga. Ibig sabihin, hindi siya legal na nagpakasal. Isang mahirap na kabataan ang naranasan ni Sophie o Sofia na mas madalas niyang ginagamit dahil isa lang siya sa 10 magkakapatid. Dahil sa hirap ng buhay, nangongolekta si Sophie ng mga suso sa dalampasigan ng Isle of Wight para makatulong sa pagkain ng pamilya. Mas nakakagulat, siya at mga kapatid niya ay tumagal sa workhouse sa Newport. Ang mga workhouse na ito o tinatawag ding mga bahay ng industriya ay nagbibigay ng napakasimpleng tulugan at pagkain sa mga mahihirap kapalit ng napakabigat na trabaho sa maghapon. Marahil hindi na nakakagulat dahil sa kahirapan ng pamilya at sa laganap na pagkamatay ng mga sanggol at bata noong huling bahagi ng ika-18 siglo 6 sa mga kapatid ni Sophie ay hindi umabot sa pantanda. Pagsapit ng kanyang kabataan, si Sophie ay nagtatrabaho na bilang katulong ng isang magsasaka sa Isle of Wight at hindi nagtagal, ipinadala siya sa mainland kung saan siya ay naging chambermaid sa George Hotel sa Portsmouth. Ang mga ganitong sitwasyon kung saan ang mga bata ay nagtatrabaho ng mahabang oras na parang matatanda ay karaniwang pangyayari sa Britanya noong panahon ng Rebolusyong Industrial at aabutin pa ng 70 taon bago ito'y pagbawal at regulahin ng pamahalaan. Tulad ng maraming iba pang mga Ingles noong ika-19 na siglo, si Sophie ay nahikayat na lumipat sa isa sa mga pangunahing lungsod na mabilis na lumalago. Sa kaso niya, dahil siya ay mula sa timog ng Inglaterra, nagtungo siya sa London. Dito, naging katulong siya ng isang tagagawa ng sombrero, gumagawa at nagbebenta ng mga sombrero, ngunit nawalan siya ng trabaho matapos siyang pumasok sa tila bawal na relasyon sa isang may asawang tagapagdala ng tubig. Pagkatapos, nagbenta siya ng dalandan ng ilang panahon. Ang kapansin-pansin sa lahat ng ito ay nakabuo si Sophie Dawes ng likas na kakayahan para mabuhay kahit na palaging laban sa kanya ang mga pangyayari. Alam niya kung paano laruin ng tama ang kanyang mga baraha sa literal na kahulugan at ang katusuhang yon ang naging susi sa pag-angat sa lipunan. Sa paglipas ng huling bahagi ng mga taong 1800, napunta ang buhay niya sa direksyong magdadala sa kanya sa kasikatan at pagkatapos ay sa isang malaking eskandalo at pagbagsak. Marami sa mga ito ay kaugnay ng pandigdigang konteksto ng unang bahagi ng ika-19 na siglo. Pagkatapos ng Rebolusyong Pranses noong 1789, nagdeklara ng digmaan laban sa Pransya ang mga makapangyarihang bansa sa Europa matapos ipapatay ng revolusyonaryong gobyerno si Haring Louis XVI at gawing republika ang bansa. Nanindigan ang revolusyonaryong hukbo ng Pransya laban sa pag-atake ng Britanya, Austria at iba pa. Sa pamumuno ng mga general tulad ni Napoleon Bonaparte, nagtagumpay silang ipagtanggol ang Pransya at sakupin ang malaking bahagi ng kanluran at gitnang Europa. Nagpatuloy ang mga digmaan sa pagitan ng Pransya at Britanya sa mga taong ito at dahil dito, lading puno ng mga sundalo ang London pati na rin ng mga dating miyembro ng maharlikang Pranses na naghanap ng kanlungan sa Inglaterra. Isa sa mga sundalong ito na isang opisyal ng hukbo ang naging karelasyon ni Sophie noong bandang huling bahagi ng mga taong 1800 nang siya ay mga 18 taong gulang. Naging kerida siya ng opisyal at lumipat sa bahay nito sa Turnham Green sa lungsod. Pagkatapos ng relasyon nila, binigyan siya ng opisyal ng 50 pounds taon-taon para manahimik na ginamit niya pang-aral sa isang paaralan sa Chelsea. Pagsapit ng 1,810 natapos na ang taon ng pensyon na ibinigay sa kanya at muli siyang napunta sa mahirap na kalagayan.
Sa panahong ito, nagtrabaho si Sophie sa isang mataas na uri ng bahay-aliwan sa Piccadilly, malapit sa sentro ng London, at dito niya unang nakilala si Louis Henry, Duke ng Bourbon at magiging prinsipe ng Gonde. Si Louis Henry ay prinsipe dusa ng maharlikang pamilyang Bourbon ng Pransya. Ibig sabihin nito, siya ay kabilang sa isang sangay ng pamilya at kahit malayo siya sa linya ng pagmamana, isa pa rin siya sa pinakamayayamang lalaki sa Europa at may iba't ibang titulo. Sa simula ng revolusyon, matapos ang pagbitay sa kanyang pinsan na si Haring Louis XVI, pinamunuan niya ang hukbo laban sa revolusyonaryong pamahalaan sa Pransya. Ngunit nang palakasin ng gobyerno ang kontrol, umalis siya patungong Inglaterra at nanirahan sa Londres. Habang nasa kabisera ng Inglaterra, nagsimula siyang dumalaw sa mismong bahay-aliwan sa Piccadilly kung saan naninirahan si Soph, at isang gabi, itinuro ng isang utusan ng Duke sa kanya ang dalaga mula sa Isle of Wight. May iba ring nagka-interes sa kanya, kaya kinailangan ni Louis Henry makipaglaro ng kakaibang baraha sa dalawang Ingles na aristokrata para magdesisyon kung sino ang kukuha sa kanya bilang kerida. Nanalo ang Duke. Nangyari lahat ito noong 1810. Noong 1811 nakatira na siya sa bahay na inupahan ni Louis Henry para sa kanya at sa kanyang ina sa Gloucester Street, Queen Square, London. Dati nang nag-asawa ang Duke, ngunit nagdiborsyo siya noong 1780 at hindi na muling nag-asawa. Dahil dito, hindi may tuturing na bawal na relasyon, ngunit itinago ito dahil siya ay ordinaryong tao at ang isa ay maharlikang Pranses at may 34 na taon silang agwat sa edad. Sa Gloucester Street, nagsimula siyang mag-aral ng klasikal at modernong wika, pilosopiya at pakikihalubilo sa korte matapos italaga sa kanya ang tagapagturong si Abbe Brians. Gayunpaman, kahit na binigyan siya ng marangyang kita na 8,000 libra bawat taon, nagsimulang magsawa sa kanya ang Duke at pagkatapos ay nagtungo siya sa Espanya kung saan nagkaroon siya ng panibagong relasyon kay Binibining Haris. Noong 1814, halos natapos na ang mga digmaang Napoleonic matapos pumalya ang desisyon ni Napoleon na salakayin ng Russia noong 1812 at nawala sa kanya ang lahat ng kanyang mga nasakop sa buong Europa. Pagkatapos sumuko, sandaling ikinulong siya noong 1814 at nabigo rin ang kanyang tangkang muling maging pinuno ng Pransya noong 1815. Bilang resulta, mula 1814 ang mga maharlika at royalista ng Pransya na nanirahan sa mga lungsod tulad ng London at Vienna mula pa noong dekada ng 1700 at siyamnapu ay nagsimulang bumalik sa Paris. Dito, ang kapatid ni Louis XVI na pinugutan ng ulo ay naibalik sa trono bilang Haring Louis XVIII. Ngayon, nagtungo na roon si Sophie at nagawang makabalik sa mabuting loob ni Louis Henry. Upang maiwasan ang eskandalo at magmukhang lehitimo ang kanyang pagdalo sa korte, inayos ng Duke ang kasal ni Sophie sa isang opisyal ng French Royal Guard, si Adrien Victor de Fouquet, na naganap sa London noong ika-6 ng Agosto 1818. Si Louis Henry, na ngayon ay prinsipe ng Conde, ay ginawa pa siyang baron at siya naman ay baronesa bilang bahagi ng kasunduan. Ang bagong baron ay tila lubos na walang alam sa mga pangyayari tungkol sa relasyon ni na Sophie at ng prinsipe at pinaniwala siyang siya ay anak sa labas niya at biyuda ni Richard Clark. Matapos ito, ginawa ng prinsipe ang kanyang asawa bilang aide-de-camp at binigyan siya ng dowry na humigit kumulang 200,000 francs. Pumasok na si Sophie sa lipunang Pranses at naging kilalang sosyalita sa Paris at maganda pa ang pagtanggap sa kanya sa korte, ngunit hindi magtatagal ay guguhurin ang lahat ng ito. Maayos ang lahat sa ilang panahon at ilan lang ang nakakaalam ng totoong kalagayan. Ngunit pagsapit ng 1822, nalaman na ng asawa ni Sophie ang totoong relasyon ng kanyang asawa at ng prinsipe. Sa puntong ito, hiniwalayan niya si Sophie, ibinalik ang napakalaking dote ng prinsipe at nagsampa ng kaso sa korte para sa legal na paghihiwalay. Inabot ng 5 taon bago ito makuha, ngunit sa huli ay naaprubahan noong 1827. Mas mahalaga, nalaman ng korte ng Pransya ang panlilinlang at nang malaman ito ni Haring Louis VIII, nagpasya siyang kumilos ukol sa iskandalo. Pinagbawalan niya ang baron sa korte ng Pransya. Tinawag siyang karaniwang babae sa kalye, ngunit wala namang kakayahan sa ganoong gawain.
Inasahan ng hari na matatapos na ang ugnayan at mawawala ang iskandalo. Gaya ng inaasahan, hindi ito nangyari, kaya ipinagpatuloy ni na Sophie at Prinsipe Luis Henry ang kanilang relasyon ng maraming taon, lalo pang pinalakas ng kanyang determinasyon. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumala ang iskandalo. Pinaniniwala ang nagkaroon pa ng ibang kasintahan si Sophie mula sa karaniwang tao na lalong napasiklab ng opinyon sa korte ng Pransya. Habang nagsimula na rin siyang gumawa ng paraan para mapalapit sa ilan sa mga kamag-anak ng hari upang makuha muli ang kanyang pagtanggap sa korte. Kasama rito ang pamangkin ng hari at ang pinsan niya si Louis Philippe, Duke ng Orleans. Bagamat hindi nagtagumpay ang mga pagsisikap na ito para maibalik siya sa korte, nakilala naman niya ang batang anak ng Duke ng Orleans na si Henry Eugene, Duke ng Amal, at agad siyang nagsimulang magplano para sa susunod niyang hakbang. Si Prinsipe Louis Henry, nasa edad 70 at malapit ng bawian ng buhay, ay walang lehitimong tagapagmana dahil ang nag-iisa niyang anak ay pinatay noong 1804. Dahil dito, sinimulan ni Sophie na pilitin siya na ipamana ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian sa Duke ng Ormal, malinaw na may kasunduan na si Sophie at ang ama nito. Nag-aatubili ang matandang prinsipe sa simula, ngunit napilit siya ni Sophie na pumirma ng testamento noong Agosto 1800 at 29 na nag-iiwan ng 2 milyong francs at ilang ari-arian kay Sophie at mas malaking bahagi ng natitirang ari-arian sa Duke ng Ormal. Lalo pang gumanda ang kapalaran niya noong kagsibol ng 1830 nang ideklara ang Duke ng Orleans, ama ni Ormal, bilang hari ng mga Pranses noong 1830 matapos mapilitang magbitiw sa trono ang pinsan nitong si Charles X sa panahon ng Rebolusyong Hulyo. Si Louis Philippe Paré, na tinatawag ding hari ng mamamayan, ay pumayag na makabalik si Sophie na makabalik sa korte. Mas tinanggap na siya ngayon dahil kinilala ng hindi opisyal bilang kabit ng prinsipe sa loob ng halos 20 taon. Nanirahan si Sophie sa Chateau de Chantilly, dinala ang pamilya bilang mga tauhan at ipinakasal ang ilan sa kanila sa mga kamag-anak na makapangyarihang personalidad sa Pransya. Naging tanyag din siyang hostess at tinawag na reyna ng Chantilly. Ngunit may kakaibang nangyari noong tag-init na yon. Ang prinsipe na hindi natuwa sa paghalili ni Louis Philippe Dapper ay tila nagpasya na lisanin ang Pransya at magtungo sa Switzerland at pinag-iisipan niyang baguhin ang kanyang testamento na nilagda niya noong nakaraang Agosto. Kaya naman labis na kahina-hinala nang matagpuang patay ang 74 na taong gulang na prinsipe sa kanyang silid sa kanyang bahay sa Saint Lô noong umaga na ika-27 ng Agosto 1830. Lalo pang kumalat ang tsismis matapos siyang mamatay. Marami ang nagsabing si Sophie ang pumatay sa prinsipe, malamang sa sabuatan ng hari na ang anak ay magmamana ng malaking bahagi ng ari-arian ni Louis Henry, kung hindi niya babaguhin ang testamento ayon sa balak niya. Lalong lumakas ang tsismis na sina Sophie at ang hari ang nagplano ng pagpatay nang ibinasura ang kaso kahit walang tunay na investigasyon. Dahil kulang ang investigasyon, hindi natin malalaman kung totoong nagpakamatay ang prinsipe o basta idineklara lang ito ng mga autoridad. Kinuwestiyon ng ilang kamag-anak ang huling habilin pero nabigo ang mga petisyon at sina Sophie at ang Duke ng Aumale ang naging pangunahing tagapagmana. Bumalik agad si Sophie sa Inglaterra pagkatapos pangunahing dahilan ay upang iwasan ang eskandalong patuloy pa ring umiinit sa Pransya. Unti-unti niyang ibinenta ang kanyang ari-arian sa Pransya at pinalitan ng manor sa Hampshire at bahay sa Hyde Park Square, London. Sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, tinulungan ni Sophie ang kanyang naghihirap na pamilya at inilagay ang kanyang matandang ina sa isang kumbento upang doon gugulin ang huling mga taon ng kanyang buhay. Nagkaroon si Sophie ng dropsy sa mga sumunod na taon at kalaunan ay namatay dahil sa sakit na ito sa London noong ika-15 Disyembre 1840. Nang siya'y namatay, may 500,000 pounds siyang ari-arian, nakatumbas na yon ng 10 milyong pounds. Kinuwestiyon ang huling habili niya at may ilang kamag-anak ang nakakuha ng malaking bahagi. Ang kwento ng pag-angat niya mula kahirapan patungong yaman at mga iskandalong kinasangkutan sa korte ng Pransya ay nanatiling paksa ng interes doon sa loob ng mga dekada. Susunod, pupunta tayo sa magandang lungsod ng Florencia, Italia. Si Virginia Oldoini Raffaellini ay ipinanganak noong ika-23 ng Marso, 1837 sa lungsod ng Florencia, ang kabisera noon ng Grand Duchy ng Tuscany.
Simula High Middle Ages, ang Italya ay nahati sa maraming maliliit na estado at isa sa pinakamalaki mula ika-16 na siglo ang Grand Duchy ng Tuscany. Kabilang sa mababang maharlika rito ang mga magulang ni Virginia. Ang kanyang ama, si Filippo Oldoini Raffaellini, ay isang Tuscan Marquess at ang kanyang ina ay si Isabella Lamporecci na nagmula sa isang pamilya na mababang maharlika sa Genoa. Ang ama ni Virginia ay ambisyosong diplomat na laging naglalakbay at pinabayaan ang pamilya. Kaya si Virginia ay halos pinalaki sa tahanan ng kanyang lolo sa ina, si Ranieri, isang kilalang hukom na tanyag noong kanyang panahon. Malambing tinawag na nikiya ng pamilya at lumaking tinatamasa ang pribilehiyo ng kanilang antas. Kasama sa edukasyon niya ang Ingles, Pranses, marikit na pagsayaw at paglinang ng kasanayan sa musika na sumasalamin sa marangal na mundong kinagisnan. Mula pagkabata, halata na sa lahat na nakakakilala kay Virginia na nakatakda siyang maging isang napakagandang babae. Ang kanyang kaakit-akit na itsura ay nagbigay sa kanya ng isa pang palayaw, ang perlas ng Italya, at pagsaapit ng kanyang kabataan, siya ay naging laman ng pagnanasa ng napakaraming kalalakihan. Nakakagulat, hindi lang nagbulag-bulagan ang mga magulang niya. Minsan pa ay hinihikayat pa siya, umaasang makakapangasawa siya ng mayaman. Sa huli, nangyari nga ito. Noong 1854 ilang buwan bago ang kanyang ika-17 kaarawan, ikinasal siya kay Francesco Verasis, ang konde ng Castiglione. Isa siyang aristokrata mula sa Lombardy na mas matanda ng 12 taon sa kanya. Ikinasal sila sa napakagandang Florence Cathedral at mula noon ay nakilala siya bilang ang kondesa ng Castiglione. Pagkalipas na 1 taon ng kasal, nang anak ang kondesa ng anak na si Giorgio, ngunit hindi naging masaya ang kanilang pagsasama. Hindi mahal ng kondesa ang kanyang asawa at bago pa ikasal, may mga tsismis na ng eskandalo tungkol sa kanya. Sinasabing nagkaroon siya ng maikli ngunit mainit na relasyon sa isang makisig na opisyal ng hukbong dagat. Pumayag si Virginia sa kasal dahil sa tungkulin sa pamilya na natuwang may ugnay ang kanilang pangalan sa isang kilalang maharlikang angkan. Pero may mga benepisyo rin ang kasal para sa kanya. Nakuha niya ang isang maharlikang titulo, malaking kayamanan at kalayaang makihalubilo sa mataas na lipunan. Pagkatapos ikasal, mas madalas nang nasa pangunahing korte ng Hilagang Italya ang kondesa. Ito ay sa kabisera ng kaharian ng Sardinia sa lungsod ng Turin. Ang kahariang ito ang namumuno sa Hilagang Kanluran ng Italya at isla ng Sardinia. Dagdag pa rito, itinuturing ito ang kapangyarihang magbuklod sa Italya sa ilalim ng pamumuno nito. Lalo na mula noong 1848 nang ang sunod-sunod na revolusyon ay kumalat sa buong Europa na nagdulot ng bagong along ng nasyonalismong Italyano noong panahong yon. Ang ugnayan ng kondesa sa korte sa Turin ay hindi lang dahil sa kasal niya, kundi pati sa makapangyarihan niyang koneksyon sa pamilya. Ang pinsan niya, si Camillo Benso, konde ng Cavour, ay nagsilbing punong ministro ni Victor Emmanuel T., hari ng Sardinia. Noong 1855 ipinanganak ang kanyang anak na lalaki at si Virginia ay ganap ng bahagi ng marangyang buhay sa korte ng Piedmontese. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kanyang kwento. Tinatawag na siya ng Pransya at magsisimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pinsan na si Conde ng Cavour, naging kaugnay ang kondesa kay Emperador Napoleon III at sa maningning na lungsod ng Paris. Si Napoleon III ay pamangkin ng maalamat na si Napoleon Bonaparte na sumakop sa halos buong Europa noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Si Napoleon III ang namuno sa ikalawang Republika ng Pransya matapos ang rebolusyon noong 1848. Pagkatapos, idineklara niya ang sarili bilang pinuno ng ikalawang Imperyong Pranses noong 1852. Dala ang pangalang Napoleon III. Noong dekada 1850 ang Italya ay nasa 100. Nagbabalak ng digmaan ang mga estadong Italyano laban sa Imperyong Austriano na may kontrol sa Milan, Venice at Hilagang Italya. Ang layunin? Palayasin ang dayuhang pamumuno at lumika ng nagkakaisang Italya. Naging mahalagang potensyal na kaalyado sa laban sina Napoleon III at mga Pranses. Pagsapit ng huling bahagi ng 1855, si Camillo Cavour ay nakabuo ng isang matapang na plano.
Plano niyang ipadala sa korte ng Pransya ang 18 anyos niyang pinsang si Virginia para sa isang lihim na misyon. Akitin si Emperador Napoleon III sa kahit anong paraan at ang ibig kong sabihin ay kahit anong paraan upang makuha ang kanyang suporta para sa layunin ng Italya. Tinanggap ng kondesa ang misyon at ngayon ang kanyang ganda at alindog ang magiging sandata sa laban para sa kinabukasan ng Italya. Kaya noong unang bahagi ng 1856 kasama ang kanyang asawa at anak, naglakbay ang kondesa papuntang Paris at hindi nagtagal ay gumawa siya ng malaking impresyon. Pagkapakilala sa korte, agad siyang napansin ng 47 anyos na emperador. Bagamat kasal na mula pa noong 1853 kay Emperatrice Eugenie de Montijo na isang deboto at mahinhin, kilala si Napoleon sa kanyang pagiging babaero at hindi nagtagal ay naging kalaguyo niya ang kondesa. Kaaya-ayang libangan ito kay Napoleon, lalo na't tumigil na ang kanyang asawa sa pakikisama sa kanya sa kama dahil nandidiri at nahihirapan na ito. Pero ang panahon ni Virginia sa Paris ay hindi lang romansa. Mula sa Paris, palihim siyang nagpapadala ng ulat sa Turin para ipaalam sa kanyang pinsan at pamahalaan ng Piedmont ang mahalagang kaganapan. Sa panahong ito, ginulot ng kondesa ang mundo ng mga maharlika sa Europa. Nakihalubilo siya kina Augusta ng Saxe-Weimar, Otto von Bismarck, Adolf Thiers at iba pa. Ang kanyang kagandahan at dramatikong dating ay naging alamat. Madalas siyang napapansin sa korte imperial dahil sa magagarbong kasuotan, lalo na ang sikat niyang Queen of Hearts na damit. Sa kanyang mahaba at kulot na blonding buhok, maputing kutis at mga matang nakakaakit na nagbabago mula berde hanggang violet na asul, nabighani niya ang lahat lalo na sa Italia. Ngunit ang kanyang alindog ay may kasamang isang nakamamatay na kahinaan, ang kanyang kayabangan. Bagamat nakakabighani siya agad sa unang tingin, madalas na nabababot ang kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang pagkamakasarili at ayon sa isang kapanahon, pagkalipas ng ilang sandali, nakakainis na siya. Lumabas ang kanyang pagiging makasarili nang sabihin niya, hindi na pagtanto ng walang hanggang ama kung ano ang milikha niya nang dalhin niya ako sa mundo. Hinubog niya ng napakaganda ang kanyang kaluluwa kaya sa pagkatapos tila nabigla siya sa sarili niyang kahangahangang gawa. Noong 1857 matapos ang isang taon sa korte ng Pransya, nagulo ang kanyang personal na buhay. Iniwan siya ni Francesco matapos niyang ilantad ang relasyon kay Napoleon III at gastusin ang pera nito dahil sa maluho niyang pamumuhay. Galit siyang bumalik sa Italia at idineklara na hindi na mababago ang kanilang paghihiwalay. Hindi nang tagal, biglang natapos ang makinang na pamamayani ng konde sa Paris. Noong Abril ng taong yon, muntik mapatay si Napoleon III sa tangkang pagpaslang habang bumibisita sa kanya isang gabi. Kumalat ang tsismis na mismong ang Emperatrice ang nagplano nito upang pabagsakin ang kondesa. Totoo man ito o hindi, nagawa na ang pinsala. Nagkaroon ng eskandalo kaya napilitan siyang umalis sa lungsod. Maayos naman niyang nagampanan ang kanyang trabaho. Nang sumiklab ang digmaan noong Abril 1859 sa pagitan ng Austria at Sardinia Piedmont, kumampi ang Pranses sa mga Piedmontese at tinulungan silang makuha ang Milan at karamihan ng Hilagang Italya mula sa mga Austriano sa maikling labanan. Pagkalipas ng 2 taon, nabuo ang kaharian ng Italya sa pamumuno ng Piedmont. Habang nagaganap ang digmaan sa Hilagang Italya, tumakas si Virginia papuntang London ng ilang panahon. Sa huli, bumalik din siya sa Paris. Noong mga panahong yon, nasira na ang relasyon niya kay Napoleon III at tuluyan na siyang nawalan ng pabor sa korte. Sa kabila nito, mataas pa rin ang tingin sa kanya dahil sa kanyang ganda at maraming makapangyarihang lalaki ang nagbayad para makasama siya. Isang tagamasid, si Gaston Jolliver, ang sumulat na, "Wala pang ibang babae, hindi pa sa buong buhay ko." Kung saan ang immortal na Venus, ginawang diyosa ng mga pintura at iskultura ng mga maestro ay mas perpektong nagkatawang tao. Isa pang kapanahon, si Pauline de Metternich ay sumang-ayon sa mga saloobing ito bagamat may pag-aalinlangan dahil kinamumuhian niya ang Italianang kondesa. Noong pagbabalik niyan ito sa Paris noong mga taong 1860 dito, unang naging isang uri ng modelo si Virginia.
Ang mga unang komersyal na daguerreotype na kamera ay naging available lamang nung mga taong 1840 at 40 at ang fotografiya ay sumikat kasabay ng pagdadalaga ng kondesa nung mga taong 1850. Sa Paris, sa simula ng mga taong 1860 nakipagtulungan siya sa isa sa mga nangungunang portrait photographer ng Pransya, si Pierre-Louis Pierson. Kumuha si Pierson ng litrato ng maraming pinuno ng Europa at mga pangunahing aristokrata sa loob ng mahabang panahon ng kanyang karera. Noong simula ng mga taong 1860 sa Paris, gumawa siya ng maraming portrait ng kondesa. Ang ilan ay may maskara at magagarang damit, ang iba naman ay nasa surreal na tagpuan. Hindi lang ito simpleng litrato. Artistikong eksperimento ang mga ito. Bukod pa rito, hindi naging pasibong modelo ang kondesa. Siya ang nagplano ng iba pang setup at katuwang ni Pierson sa proseso. Hindi lang siyang nakunan ng lente ni Pierson, kundi pati ang kanyang anak na si Giorgio, ang mga mahal niyang aso, at higit sa lahat, ang kanyang pananaw. Minsan, ginamit ni Virginia ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagpapadala ng isa sa kanyang mga litrato sa dating asawa. Ginawa niya ito bilang sagot sa tangkang pagkuha ng kustodiya ng anak kung saan inakusahan siyang hindi karapat-dapat maging ina. Sa litrato, ang kondesa ay elegante ang kasuotan sa isang marangyang damit at sa unang tingin ay tila wala namang masama, ngunit may nakatagong detalye. Nasa tiklop ng damit niya ang kutsilyong hawak ni Virginia. Upang idiin ang kanyang punto, pinamagatan niya ang larawan ng ang paghihigante. Napakalinaw ng mensahe at naging epektibo ito. Sa buong buhay ni Giorgio, si Virginia ang may kustodya sa kanya. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, 1860, daan-daang larawan ng kondesa ang nagawa, bawat isa ay mas kapansin-pansin kaysa sa nauna. Maganda ang naging buhay ng kondesa at malamang siya ang kauna-unahang supermodel sa mundo, ngunit hindi ng tagal ay nagkaroon ito ng trahedya. Nakatira pa rin si Virginia sa Paris noong taglagas ng 1800 at 70 nang sumiklab ang digmaang Pranses-Pruso. Pinlano ng Prussia, ang pinakamalaking estado sa hilagang Alemanya, ang digmaan bilang bahagi ng plano ni Chancellor Otto von Bismarck na pag-isahin ng Alemanya sa ilalim ng Prussia sa pamamagitan ng sunod-sunod na digmaan. Maalam niyang ginamit ang krisis sa diplomasya ukol sa paghalili ng trono ng Espanya noong 1870 para hikayatin ang Pransya na magdeklara ng digmaan laban sa Prussia. Nang gawin nila ito, napunta ang konde sa kakaibang sitwasyon. Matagal na niyang kilala si Bismarck at sapat ang kanyang pagkakakilala rito kaya hiniling siyang maging sugo ng pamahalaang Pranses sa estadistang Prussian. Sumang-ayon si Virginia na gawin ito kahit na hindi naging matagumpay ang kanyang pamamagitan at sa huli natalo ang mga Pranses sa digmaan at bumagsak ang ikalawang imperyong Pranses ni Napoleon III. Nagbitiw siya sa trono at nag-exile at nabuo ang Imperyong Aleman noong 1871 sa ilalim ng pamumuno ng Prussia. Sa ilalim ng ikatlong Republika ng Pransya, ang dating marangyang kondesa ng Castiglione ay napilitang mamuhay ng mas payak. Naubos ang milyon-milyon franc na ipon niya mula sa yumaong dating asawa at mga humahanga kaya't napilitan siyang tumira sa simpleng apartment sa gitna ng Paris. Noong unang bahagi ng dekada, 1870 nakikita pa rin siya sa lungsod, anino na lang ng dati niyang sarili pero nakikilala pa rin ang mga nakakakilala sa kanyang dating kasikatan. Sa paglipas ng panahon, lumipas din ang kanyang kasikatan. Noong 1872, namatay ang kanyang ina at dito nagsimula ang unti-unting pagbagsak ni Virginia. Dumating ang trahedya noong 1879 nang pumanaw ang kaisa-isa niyang anak na si Giorgio sa edad na 24. Ang matinding pagkawala ay dumurog sa kondesa, lalong pinasama ang kanyang kalusugan sa pag-iisip at pag-iisa. Pagsapit ng dekada 1880 ang babaeng minsang humalina sa mga emperador at umagaw ng pansin ng mga elit ng Europa ay halos nakalimutan na ng lipunan. Nanatili ang kondesa sa Paris noong kanyang mga huling taon. Masiglang panahon ng kulturang Pranses ang La Belle Époque kung kailan ang Paris ang sentro ng kultura sa mundo at dinagsa ng mga artista, malayang nag-iisip at mga bohemian. Di na nakapagtataka na ang mas batang henerasyon ay naging interesado sa kondesa sabik marinig ang kwento ng babaeng minsang umakit sa Parisian society ilang dekada nang nakalipas.
Isang lalaki partikular ang naging interesado sa kanya, si Robert de Montesquieu, na isa rin simbolistang makata at maaring naging inspirasyon ni Oscar Wilde para sa pangunahing karakter sa The Picture of Dorian Gray. Hindi niya nakilala si Condesa noong buhay pa ito, pero nagsimula siyang mangolekta ng daan-daang litrato at gamit na may kaugnayan kay Condesa. Sa kabila ng paghanga sa kanya ni Montesquieu, naging malungkot at trahediya ang huling mga taon ni Condesa. Habang kumukupas ang dating ganda niya, unti-unti ring nawawala ang katinuan niya. Hindi niya matanggap ang mga epekto ng pagtanda, kaya binago niya ang kanyang apartment sa Place Vendôme, sinira ang lahat ng salamin at pinalamutian ito ng itim habang nakatakip ang lahat ng bintana. Sa huling 20 taon ng buhay niya, namuhay siyang mag-isa. Lalo pang pabago-bago ang kanyang ugali, palatandaan ng hindi matatag na pag-iisip at gabi lang siya lumalabas, nakatalukbong at puno ng lihim. Kahit mag-isa, noong huling bahagi ng dekada 1800 at 1990 ay nakipag-ugnayan siya muli kay Pearson at pumayag magpakuha ng bagong litrato. Sinubukan niyang ulitin ang mga mapang-akit na posing na dating pumukaw sa mga manonood, ngunit naging nakakabagabag at nakakatakot ang resulta. Makikita sa mga litrato ang isang wasak, malungkot, bunggal at tila baliw na alkoholiko na nakasuot ng sirang damit mula sa lumang panahon. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang pagka-ironiko. Sa panahong ito, nabuo niya ang ideya na magtanghal sa World's Fair na gaganapin sa Paris mula Abril hanggang Nobyembre, 1900, isang palabas na balak ipamagat ng Condesa bilang ang pinakamagandang babae sa mundo. Hindi natupad ang ambisyon niya. Noong ika-28 ng Nobyembre, 1899 siya ay namatay sa kanilang tahanan sa Paris. Siya ay 62 taong gulang noon at inilibing sa kilalang Père-Lachaise Cemetery sa kabisera ng Pransya. Nagpatuloy si Montesquieu sa interes niya sa buhay at gawa ng Condesa kahit pagkatapos ng kamatayan nito. Ginugol niya ang 13 taon sa paggawa ng isang aklat na nakabatay sa kanya at sa wakas ay nailatala ito noong 1900 at 13 na pinamagatang ang banal na Condesa. Pagkalipas ng 3 dekada, idinirect ni Flavio Calzafara ang pelikulang Condesa ng Castiglione tungkol sa kanyang kwento. Ipinalabas ito noong 1942 at pinagbidahan ni Doris Durante bilang ang Condesa. Isang pangalawang pelikula, Ang Lihim ng Countess, ay ipinalabas noong 1954 at pinagbidahan ni Yvonne de Carlo bilang ang Countess. Naging inspirasyon din ang kanyang buhay sa maraming libro at dula. Nakuha ng Metropolitan Museum of Modern Art sa New York ang 275 sa kanyang mga litrato na nakolekta ni Montesquieu halos isang siglo na ang nakalipas. Hanggang ngayon, matatag pa rin ang kanyang pamana. Ngayon, samahan natin si Briefcase sa pagkwento ng nakakagulat na kwento ng babaeng iniwan ng kayamanan at pamilya para simulan ang buhay ng krimen. Si Evelyn Kane ay ipinanganak noong huling bahagi ng dekada 1880 sa Oshkosh, Wisconsin. Galing siya sa pamilyang may kaya dahil may-ari ng maliit na pabrika ng goma sa lungsod ang kanyang amang si Ginoong P.J. Kane. Kaunti lang ang tala sa kanyang kabataan pero masasabi nating maayos siya pinalaki dahil nakapag-aral siya ng mabuti. Pagkatapos mag-aral, naging guru siya sa isang maliit na bayan sa hilagang Wisconsin. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing hahantong siya sa isang mabuti, ngunit karaniwang buhay, ngunit biglang magbabago ito. Isang araw, papunta sa paaralan si Evelyn nang makasalubong niya si Charles Ramadka na noon ay nangangasok. Siya ay mayaman at may-ari ng isang negosyo ng paggawa ng mga baul. Si Evelyn, bagamat simple kung ikukumpara, ay maganda at puno ng ambisyon. Nagkaroon ng inosenteng landian at si Evelyn, na 16 na taong gulang, ay nahulog sa karisma ng makisig na milyonaryo. Dinaglaw ay nagpakasal sila. Ikinabigla at tinutulan ng pamilya ni Charles dahil sa magkaibang relihiyon, ngunit pinanindigan ito ni Charles. Pinakasalan niya si Evelyn at magkasama nilang sinimulan ang tila perpektong buhay. Nagkaroon sila ng anak na babae at mukhang maganda ang hinaharap, ngunit di nagtagal ang kwento nilang parang fairy tale. Pagkatapos ipanganak ang kanilang anak na babae, si Evelyn ay nagkasakit ng malubha. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na iligtas siya, lalong lumala ang kanyang kalagayan at kinailangan siyang operahan. Tinawag ang mga pinakamahusay na doktor para iligtas siya pero may nagbago matapos ang operasyon.
Ang trauma ng operasyon ay nadulot ng hindi may paliwanag na pagbabago sa kanya, na bago ang dati niyang mainit at mapagmahal na ugali. Mailap at balisa siya, parang anino ng dati niyang sarili. Isinisi ng pamilya at kaibigan niya ang lahat sa stress ng sakit, pero napansin ng malalapit sa kanya ang nakakabahalang pagbabago. Ang masiglang dalagang kilala nila noon ay naging maelap at minsan ay nanlalamig ang pakikitungo. May mga nag-isip na ang operasyon ay nagdulot ng permanenteng epekto sa kanyang isipan at ang iba ay nagtataka kung ito na ang simula ng mas masama. Isang araw noong taong 1907, nawala si Evelyn. Nasa 5 taong gulang noon ang anak niyang babae at lalong nag-aalala ang kanyang asawa habang lumilipas ang mga araw. Nakita siya sa Milwaukee, pero nang muli siyang lumitaw, nasa Chicago na siya, ang lungsod na magiging saksi sa kanyang mga pinaka-notorious na gawain. Nag-check-in siya sa Victoria Hotel gamit ang peking pangalan at nagsimulang mamuhay ng dobleng buhay salungat sa nakasanayan niya. Sa mga buwan bago niya iwan ang kanyang pamilya, nagsimula nang magbasa si Evelyn ng mga kwento tungkol sa mga kriminal at hindi nagtagal ay naging obsessed siya sa kagustuhang makilala ang mga totoong salarin. Habang nasa Victoria Hotel siya, nakilala niya si Ginoong Jones, ang tagalinis ng hotel. Ayon sa kanyang kwento, nang tanungin niya ito ng oras, bilang sagot ay naglabas si Ginoong Jones ng isang magarang relong pambulsa na halatang pambabae ang disenyo. Binigyan ni Ginoong Jones si Evelyn ng palihim na tingin. Ikinuwento niya ang pangyayari at sabi, "Ibang kilig ang naramdaman ko at ngayon, kaharap ko na ang aking mga pangarap." Sa Chicago, tuloy ang pumasok si Evelyn sa mundo ng alta sosyedad. Madalas siyang pumunta sa mga magagarang cafe, nakikihalubilo sa mga elite at nakikitang kasama ang mga lalaking kalaunan ay ilalarawan bilang tipo niya. Ngunit may nakakatakot na nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Sa Chicago, sinimula ni Evelyn ang kakaiba at mapanganib na bagong yugto ng kanyang buhay. Nagkunwaring kasambahay, nakuha niya ang mga posisyon sa tahanan ng mayayamang pamilya. Sa mga marangyang bahay na ito, niya pinahusay ang kakayahan, hindi para maglingkod. Hindi, iisa lang ang layunin ni Evelyn, ang magnakaw. Maingat niyang inaral ang bawat bahay at ang ayos nito, nalaman kung saan nakatago ang alahas at inobserbahan ang mga nakagawian ng mga residente. Naglalaan siya ng sapat na oras sa bawat bahay upang makuha ang tiwala ng kanyang mga amo. Pagkatapos, kapag wala na sila, siya kikilos. May ulat na hinahalughog niya ang bawat kwarto. Hinahanap ang mahalaga, lalo na alahas. Pag nahanap, palihim niya itong kinukuha. Pagkatapos, kapag nakuha na niya ang lahat ng mga ari-ariya na ito, dadalhin niya ang mga ito sa kanyang kasintahan. Si Ginoong Jones, ang tagalinis na nakilala niya sa Victoria Hotel, ang kanyang kasintahan. Siya ay itim na nakatira sa Chicago. William ang tunay niyang pangalan kahit tawagin siyang Albert ng iba. Ang lalaking ito ang tila naging dahilan ng sunod-sunod na krimen ni Evelyn dahil siya ang nag-uudyok dito na magnakaw. Pagkatapos, kinukuha niya ang mga ninakaw na gamit at ibinebenta sa black market. Si Evelyn ay nagbibigay ng mamahaling regalo gamit ang kayamanang nakuha sa pagnanakaw para mapasaya siya. Ngunit di magtatagal mapapansin ang sunod-sunod nilang krimen. Matapos ipagpatuloy ang mga operasyong ito na nilang panahon, nalaman din ng mga detektib ang tungkol kay Evelyn matapos ang isang pagnanakaw sa bahay ng pamilya Beck sa South Park Avenue sa Chicago. Noong Labor Day, wala sina Ginoo at Ginang Beck at nakalimutan nilang ilak ang pinto sa harap. Nakita ni Evelyn ang mag-asawa habang umaalis. Matapang niyang pinasok ang bahay at nilimas ang bawat kwarto. Sa isang kwarto, nakakita siya ng malaking pitaka na gawa sa balat ng buwaya na may mahigit $1,000 na halagang alahas. Nang makauwi sina Ginu at Ginang Beck, nadiskubre nila ang pagnanakaw at agad ipinagbigay alam sa pulisya. Dumating si Teniente James V. Larking at nagsimulang mag-imbestiga. Ibinigay ni Ginang Beck ang buong detalye ng mga ninakaw, kabilang ang pitaka at alahas na laman nito. Ilang sandali pa, pumasok si Teniente Larking sa Baltimore Inn, isang kilalang kainan sa Chicago. Habang kumakain, napansin niya ang isang babaeng magara ang bihis sa katabing mesa, kasama ang kilalang negosyante ng Chicago. Hindi ang babae ang pumukaw sa atensyon ni Teniente Larking. Ang talagang nakakuha ng pansin ni Teniente Larking ay ang malaking pitakang gawa sa balat ng buwaya na dala ng babae at inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa na kitang-kita. Agad na nagsimulang mag-imbestiga si Teniente Larking. Pag-alis ng babae sa kapihan, sinundan siya ni Teniente Larking at may mga nakakagulat siyang natuklasan.
Nalaman niya na ang babaeng pinaghihinalaan niya ay walang iba kundi si Ginang Evelyn Ramadka, isang kilalang miyembro ng alta sosyedad sa Milwaukee at kilala ring napakayaman. Medyo nakakabahala na tuklasan ni Larking na si Ginang Ramadka ay mahilig sa mga kakaibang kapritsyo at pantasya. Bukod dito, tila naaaliw siya sa pagpapanggap na kasambahay at paghahanap ng trabaho sa bahay ng mayayaman, pero ilang araw lang siya roon at biglang nawawala. Dahil sa mga hinuha niyang ito, lalong tumibay ang unang impresyon niya na siya ang babaeng may pananagutan sa ilang misteryosong pagnanakaw sa Chicago. Malapit na mabunyag ang kaso at matuklasan ang totoo sa mga ginagawa ni Evelyn. Noong ika-16 ng Oktubre, 1907 siya ay inaresto. Pagkatapos, siya ay inihatid sa punong himpidan ng pulisya kung saan siya ay matagal na inusisa. Ang balita ng kanyang pagkakaaresto ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang pamilya at sa lipunan na minsang humanga sa kanya. Ang kanyang asawang si Charles ay naabisuhan at agad siyang nagmadaling pumunta sa Chicago. Wala nang mas nagulat pa kaysa sa kanya nang malaman niyang ang kanyang asawa ay inakusahan ng pagnanakaw. Una, sinabi ni Evelyn na ang leather na pitaka at alahas ay regalo ng asawa niya. Pero kalaunan inamin niyang nagnakaw siya, pati na rin sa iba pang insidente ng pagnanakaw sa Chicago. Nang marinig ito, labis na nasaktan si Charles. Hindi makapaniwala si Charles na ang babaeng minahal, pinakasalan at nakasama sa pagbuo ng Bu ay nasangkot sa serye na nakakagulat na krimen. Ang nakakagulat, inamin ni Evelyn na ang mga ninakaw niyang alahas ay regalo para sa kasintahan niyang si Ginong William Jones, hindi para sa sarili niya. Hindi nagpakita ng pagsisisi si Evelyn sa kanyang mga ginawa at umabot pa sa puntong sinabi niya mas gusto niya ang kanyang kasintahan kaysa sa kanyang asawa. Napangga nga si Charles. Ang asawang dati perpekto, hindi lang siya pinagtaksilan kundi winasak pa reputasyon niya. Humanto ang iskandalo sa hindi maiiwasan. Nag-filing diborsyo si Charles at siyang binigyan ng solong kustodiya ng anak nilang babae. Nagkawatak-watak ang pamilyang Ramadka, dating simbolo ng yaman at kasaganaan. Ang Ramadka Trunk Manufacturing Company, na dati matagumpay na negosyo, ay nagsimulang humina, lalo na nang mawala si Charles at magulo ang kanyang persona na buhay. Nahirapan ang kumpanya. Pinilit siyang paalisin ng kanyang mga kapatid na gustong umiwas sa iskandalo. Noong 1912, nagdeklara ng pagkabangkarote ang kumpanya. Si Charles ay tila anino na lamang ng dati niyang sarili. Nawalan siya ng lahat, kayamanan, reputasyon at pamilya. Nag-asawa siya muli pero binugol ang huling mga araw sa pagiging halos di kilala na mamasukan sa mga simpleng trabaho para lang mabuhay. Nasa kustodya na si Evelyn pero si William Jones ay malaya pa at di pa nahuhuli. Sinabi niya sa pulis na di niya maalala ang pangalan ng kasintahang African-American at tumangging magbigay ng impormasyon para sa investigasyon. Samantala, siya ay ikinulong. Hinaluhog ni Teniente Larkin ang apartment ni Evelyn at natagpuan ng maliit na papel na may mga numerong telepono. Sinundan niya ang mga ito at natuklasan na isang numero ng teleponyo ang nadala sa kanya sa bahay ng pasintahan niya. Nang tumawag ang opisyal, sumagot ang isang babae at sinabing asawa siya ni William at wala ito roon. Sabi ng babae, hindi niya alam kung saan nagpunta o kailan babalik ang asawa niya. Nagawang makahanap ni Teniente Larkin ng mga kwarto malapit sa bahay at natagumpay siyang maglagay ng extension ng linya ng telepono na direktar nakakonekta sa wire na papunta sa bahay ni William. Naghintay siya ng resulta at maya-maya ay may tawag na dumating. Narinig niya ang babae sa kabilang linya na nagpayo sa lalaki na huwag munang bumalik dahil may detektib na dumalaw sa bahay. Narinig din ni Larkin na inutusan ng lalaki ang babae na sirain ang isang baul at itago ang laman nito. Sinundan to ng raid ng pulisya sa bahay ni William. Kinuha ng mga detektib ang baul, dinala sa himpilan at binuksan. Natagpuan sa loob ng baul ang maraming gamit na inamin ni Evelyn na ninakaw mula sa mga bahay ng mayayamang tao sa Chicago. Baul. Nalaman ni Teniente Larkin ang taguan ni William at agad siyang inaresto. Habang nakakulong si Evelyn, natagpuan sa baul ang maraming gamit na inamin ni Evelyn na ninakaw mula sa mga bahay ng mayayamang tao sa Chicago. Nalaman ni Teniente Larkin ang pinatataguan ni William at agad siyang inaresto. Habang nakakulong, sinabi ni William sa mga pulis na siya ang nagturo kay Evelyn ng kanilang gawain at ipinagmayabang na may masama siyang impluwensya rito at naging kasamtapan lang ito para gawin ang gusto niya.
Sa kabuuan, ang mag-asawa ay nadnakaw at nagproseso ng tinatayang $25,000 na halaga ng kalakal na katumbas ng $800,000 sa ngayon. Noong ika-15 ng Nobyembre, taong 1907 sina Evelyn Ramadka at William Jones ay niliti sa korte. Pareho silang napatunayang nagkasala at nahatulan. Si Evelyn ay nahatulan dahil sa pagnanakaw at si William naman ay dahil sa pagtanggap ng mga nakaw na ari-arian. Pareho silang binigyan ng tinatawag na intermediate sentence at sila ay magsisilbi ng mula 1 hanggang 20 taon sa bilangguan. Tinapos nito ang isa sa pinakasensasyonal na kasong napansin ng pulisya at umani ng pambansang atensyon sa mga pahayagan. Pero hindi dito natapos ang kwento ni Evelyn. Matapos maglingkod ng sentensya sa bilangguan, pinalaya siya noong taong 1910, ngunit hindi siya natuto sa nakaraan. Kung tutuusin, ang panahon niya sa bilangguan ay lalo lang siyang pinatapang na nagtulak sa kanya na mas malalim pang pumasok sa mundo ng krimen. Pagsapit ng taong 1911, pinaghihinalaan siyang leader ng isang kilalang grupo ng mga babaeng magnanakaw na tinatawag na vampire women. Pinamumunuan ni Evelyn, nilalason ng mga babae nito ang mayayamang lalaki sa mga nightclub sa Chicago sa paglalagay ng pampatulog sa inumin nila. Kapag nawalan ng malay ang mga lalaki, ninanakaw ng mga babae ang pera, alahas at iba pang mahahalagang bagay. Dinadala ang mga ninakaw na gamit sa tagapamagitan para ibenta. Nagkaroon ng insidente ng tinatarget ni na Evelyn at ng kanyang grupo ang isang milyonaryo mula Kansas na nasa bayan para sa negosyo at aliw at nakipagkita sa isa sa mga babae ni Evelyn. Nilagyan ni na Evelyn at ng babae ng pampatulog ang inumin ng lalaki. Sa kanila ninakaw ang halos $1,000 at alahas. Pagkagising niya at natuklasang ninakawan siya, iniulat ng lalaki ang insidente sa pulisya. Ipinakita sa kanya ang libro ng mga larawan ng kriminal at agad niyan nakilala ang isa sa mga babae nagnakaw sa kanya. Ang litrato ay kay Evelyn Ramadka, ngunit siyempre gumagamit siya ng alias. Pagkatapos nito, inaresto ng pulisya ang maraming babae. Karamihan sa kanila ay umamin na nagtatrabaho sila para sa isang babae nagngangalang Ginang Graves. Namipakita ng pulisya ang larawan ni Ginang Graves sa mga babae na kumpirma nilang siya pala si Evelyn, ang tinaguriang reyna ng mga babaeng vampira ng Chicago. Sa kabila ng ebidensya, muling nakatakas si Evelyn dahil sa kanyang katalinuhan nang hindi nahuli. Umalis agad ang biktima ng bayan bago makapaglabas ng warrant at kahit na akong babalik, hindi na siya bumalik. Hinahanap pa rin ng pulisya si Evelyn pero matapos ang taong 1911 nawala na sila ng bakas. May tsismis kung nasaan siya. May nagsabing tumakas siya sa ibang lungsod at iba naman nagpalit siya ng pagkakakilanlan. Sa kabila ng maraming investigasyon, hindi na siya muling nahuli. Nabuhay kaya siya na magtatago, humahalo sa anino ng bagong buhay. O baka naging biktima siya ng mga sindikatong kriminal na dati niyang kinabibilangan. Hindi pa rin natutuklasan ang mga sagot sa mga tanong hanggang ngayon. Sa ating uling kwento, mananatili tayo sa Estados Unidos at titingnan ang isa sa pinakamaganda at kontrobersiyal na sosyalita ng kanyang panahon. Ang babaeng mas kilala ngayon bilang Anne Woodward ay ipinanganak bilang Angeline Lucille Crowell noong ika-12 ng Disyembre 1915 sa bayan ng Pittsburgh sa Kansas. Si Jessie Crowell, ama niya, ay retiradong koronel ng hukbong sandatahan mula sa Detroit. Isa siyang simpleng tao at nooy nagtatrabaho bilang streetcar conductor na nag-check ng ticket sa Pittsburgh. Ang kanyang ina, si Ethel Smiley Crowell, ay isang guro sa lungsod at isang pambihirang matalinong babae dahil nakakuha siya ng master's degree mula sa Universidad ng Kansas bago pa man magkaroon ng karapatang bumuto ang mga kababaihan. Si Angeline na tinawag na Anne noong bata siya ay namuhay ng simple sa gitnang uri sa Pittsburgh. Ngunit dinaglaon, nagkaroon ng bitak sa kanyang tahimik at masayang buhay. Ang pagsasama ng kanyang mga magulang ay nawasak, nauwi sa diborsyo at pareho silang nag-asawang muli. Ito ang pinaka-kontrobersyal na nalaman tungkol sa kanyang kabataan. Ang buhay ni Anne ay unang nagbago nang matapos niya ang high school at itinakda niyang pumunta sa Kansas City, isang paglalakbay na 150 kilometro sa hilaga. Nag-enroll siya sa Kansas City Junior College. Hindi sapat ang Kansas City para sa di mapakaling kalooban ni Anne. Hindi akma sa kanya ang ritmo ng lungsod kaya iniwan niya ang pag-aaral noong 1937 makalipas ang isang taon.
Bit-bit ang determinasyon at isang maleta, itinuon niya ang kanyang paningin sa kumikislap na pangako ng New York City, lugar kung saan nabubuo o nadudurog ang mga pangarap. Pagdating ni Ann sa New York City, pinalitan niya ang pangalan niya sa Ann Eden at agad siyang napansin dahil sa kanyang ganda, blonding buhok, asul na mata at presensyang nakakakuha ng atensyon. Hindi nang tagal, nakakuha siya ng trabaho bilang isang showgirl sa Fifi's Monte Carlo, isang uso at bagong nightclub sa 49 East 54th Street. Saktong-sakto ang timing. Ang Amerika ay nakakaranas ng mini economic boom pagkatapos ng Great Depression at muling sumikat ang glamour. Sa Fifi's, naging sentro ng atensyon si Ann at isang tagahanga ang lubos na nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Si John Robert Powers, utak ng isang kilalang modeling agency noon, ay nakita ang potensyal ni Ann na maging bituin. Dahil sa kanya, nakakuha si Ann ng modeling gigs at iba pang oportunidad, kabilang ang summer stint sa Connecticut kung saan nag-perform siya sa isang stock company. Dumating ang kanyang break nang makilala niya ang alamat na si Noel Coward. Sumali si Ann sa radio production ni Coward na may kasamang musika, mga kanta, skit at dialogo na sumikat sa London noong early 1930s. Dinala ni Coward ang palabas sa Amerika, nagtanghal lang mahigit 100 live na Broadway shows at ang papel ni Ann sa radio adaptation ay lalo siyang pinasikat araw-araw. Noong 1940, lalo pang sumikat si Ann nang hirangin siyang pinakamagandang babae sa radyo, isang kakaibang titulo sa larangang hindi mahalaga ang itsura. Sa kanyang 20s, tila naabot na ni Ann ang tagumpay at namumuhay ng pangarap sa lungsod na hindi natutulog. Nag-asawa at nagkapamilya si Ann, pero nauna rito ang mabilis na intriga at eskandalo. Habang nagtatrabaho sa Fifi's Monte Carlo, nakalala niya si William Woodward Jr., tagapagmana ng makapangyariang angka ng negosyo sa Amerika. Ang kanyang kapatid ng kanyang lolo ang naging pangunahing tagapondo ng Panama Canal at ang kanyang ama ay si William Sr. ay isang tinitingalang tao, isang banker, negosyante at kilalang tagasanay ng kabayo na nagmamay-ari ng marangyang Bel Air Mansion sa Maryland. Pero hindi ganoon kasimple ang kwento gaya ng inaakala. Si William Jr. ay halos bagong labas pa lang sa kanyang kabataan, 5 taon ang bata kaysa kay Ann nang magsimula silang magkita noong unang bahagi ng dekada 40. Ngunit kumalat ang mga tsismis na ang ugnayan ni Ann sa mga Woodward ay nagsimula sa iba, kay William Sr. mismo. May tsismis sa alta sosyedad ng New York na naging romantikong karelasyon ni Ann si Woodward Sr. na halos 40 taon ang tanda sa kanya bago niya niligawan ang anak nito. Noong una, pabugso-bugso ang relasyon ni Ann at William Jr. Nang sumali ang Amerika sa ikalawang digmaang pandigdig matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor noong Disyembre 1941, sumali si William sa hukbong dagat ng Estados Unidos kaya bihira na lang ang kanilang pag-iibigan. Ngunit nagtagumpay ang pag-ibig at pagsapit ng Marso 1943 na engaged na ang magkasintahan. Makalipas lang ang 2 linggo, habang naka-leave si William, sila ay nagpalitan ng sumpaan. Ngunit dumating ang trahedya 8 buwan matapos silang ikasal. Si William ay sakay ng USS Liscome nang ito ay tinorpedo ng mga Hapones malapit sa Gilbert Island sa Pasipiko. Nakawasak ang pag-atake. Mahigit 700 kalalakihan ang nawalan ng buhay. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, si William ay isa lamang sa 272 nakaligtas lumabas mula sa guho na sugatan, ngunit buhay. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot sa kanya ng Purple Heart at mainit na pagtanggap bilang bayani. Noong panahong iyon, nagsimulang magkapamilya ang mag-asawa. Ipinanganak si William Woodward III noong Hulyo 1944 at sumunod si James Woodward noong 1947. Panlabas, mukha silang masayang mag-asawa matapos ang digmaan, ngunit unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kanilang perpektong buhay. Ang kasal ng mga Woodward, sa kabila ng karangyaan at pribilehiyo, ay may mga madidilim na lihim na sa huli ay magdudulot ng trahediya. Matapos ang digmaan, sumikat si William bilang taga-sanay ng purong lahing kabayo at si Ann ay namuhay ng maranya sa mataas na lipunan. Tulad ng nabanggit, lahat ay naniniwala na masaya silang mag-asawa, ngunit malayo ito sa katotohanan.
Natatakot ang ina ni William na pera lang ang habol ni Ann at ang kanyang pagtutol ay naging sanhi ng problema sa relasyon nila. Habang tumatagal, lalong lumalala ang mga problema. Nagkaroon ng ekstrang relasyon sina Ann at William at kilala rin sa pag-inom ng alak. Kalaunan, si Ann ay nagsimulang gumamit ng mga gamot na may reseta at naging palagian na itong ginagawa. Kaya ang buhay na akala ng iba ay perpekto ay sa totoo lang isang nakakalason na pagsasama ng labis na pantataksil at unti-unting pagkawala ng kontrol. Parang bomba na anumang oras pwedeng sumabog sa magagarang bulwagan ng mataas na lipunan. Noong gabi ng ika-30 ng Oktubre 1955, dumalo sina Ann at William sa party na inihost ni Florence Tucker Baker, tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya ng mga bangkero sa Amerika. Kasama sa mga bisita si dating Haring Edward VIII, Noyoy Duke ng Windsor at ang kanyang asawang si Wallace Simpson na ang kontrobersyal na pag-iibigan ay yumanig sa monarkiya ng Britanya. Ngunit agad na napalitan ang kinang ng gabi. May mga usap-usapan tungkol sa mga di kilalang tao na gumagala malapit sa Woodward's Oyster Bay Cove Estate sa Long Island. Pag-uwi ng mag-asawa, ramdam na ang kaba sa paligid. Ayon sa ulat, mahigpit silang nagbantay laban sa manlulusob at sinuri ang ari-arian, ngunit wala silang nakita na kakaiba. Gayunpaman, nanatiling maingat. Pagkatapos, ang mag-asawa ay nagpahinga na para sa gabi sa matahiwalay na mga kwartong tinutulugan nila. Handa na ang lahat para sa gabing tatatak sa kasaysayan ng mga eskandalo ng alta sosyedad. Maraming nagkakasundo sa mga pangyayari bago ang gabing iyon, ngunit ang kontrobersya ay nasa kung ano talaga ang naganap sa madaling araw ng Oktubre 31, 1955. Sinabi ni Ann na nagising siya dahil sa kakaibang ingay na para may tao o gumagalaw sa bubong ng kanilang bahay. Natakot siya habang kinuha ang baril na iniwan niya sa kwarto bilang panangga sa posibleng manloloob. Lumabas siya sa pasilyo at nakita ang aninong figurang papasok sa kwarto ni William. Ang kanyang baril ay may lamang hunting buckshot na sa karamihan ng pagkakataon ay makakasugat sa isang tao, pero malamang ay hindi makakapatay. Pero ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng buong bansa. Lumabas sa forensic ng pulisya na may mga buckshot na tumalbog sa pader at direktang tumama sa sentido ng sumalakay na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Nang buksan ni Ann ang ilaw para tingnan ang nangyari, hindi isang manlulusob ang nakita niya. Nakatingin siya sa kanyang asawa si William na nakahandusay at walang buhay sa sahig. Nataranta at tuliro, tumawag si Ann ng pulis. Pagdating nila, nadatnan nilang umiiyak at nanginginig si Ann saan niya ay isang kalunos-lunos na aksidente. Pero totoo nga ba ito? Nang kumalat ang balita, sumabog ang kwento sa mga headline bilang tinaguriang pamamaril ng siglo. Ito ba ay isang malagim na pagkakamali dahil sa takot at kalituhan? May mas malala pa bang dahilan sa likod ng pamamaril? Ang tanong na ito ay gumimbal sa bansa at dumungi sa buhay ni Ann habang buhay. Mabilis at matindi ang imbestigasyon sa pamamaril. Ipinatawag si Ann Woodward ng grand jury matapos niyang amining siya ang bumaril at pumatay sa kanyang asawa. Ngunit ang tunay na tanong ay lumutang, sinadya ba talaga niyang kalabitin ng gatilyo? Totoo ang kanyang kwento, lalo na nang maaresto si Paul Ward sa Long Island dahil sa pagnanakaw at umami na sinubukan niyang pasukin ang bahay ng Woodward noong gabing yun. Inamin niyang nasa bubong siya ng bahay at tumakas matapos makarinig ng putok ng baril. Mukhang tuluyang napawalang sala si Ann at nang magtipon ng grand jury sa Nassau County, wala pang 30 minuto bago nila napagdesisyon ng inosente si Ann Woodward sa anumang sinadyang krimen. Malaya na si Ann pero mukhang hindi pa rin ito tinanggap ng alta sosyedad ng New York. Sa mga linggong sumunod sa pamamaril, nagsimula ang matinding kampanya ng paninira sa pagkatao. Pinalala ito ng biyena ni Ann na simula pa lang ay ayaw na sa kanya at tinuturing siyang gold digger. Mayroon ding ilang mga pangyayari na nagdulot ng pagdududa kay Ann. Namatay ang biyena niyang lalaki 2 taon na ang nakalipas at nagmana si William Jr. ng malaking pera at lupa kaya malaki ang maaring mapala ni Ann kung biglang mamatay ang kanyang asawa. May balita na hindi maganda ang relasyon ni Ann at William at muntik na silang maghiwalay.
Maaring mawala ng lahat si Ann kung di siya makakuha ng magandang hatian sa diborsyo at iniisip ng marami na sinadya niyang patayin ng asawa at nakalusot siya. Lalong lumakas ang mga tsismis kaya tinalikuran siya ng lipunan sa New York. Dati siyang tanyag sa mataas na lipunan, ngunit ngayon si Ann ay iniiwasan at itinakwil saan man siya pumunta. Kahit nakalaya at napanatili ni Ann Woodward ang kayamanan niya, hindi siya itinuring ng publiko bilang nagluluksa na biyuda. Siya ang babaeng nagplano ng pinakausap-usapang pamamaril ng siglo. Si Ann ay parang nawala sa lipunan pagkatapos noon. Inilayo niya ang sarili sa atensyon at sinubukang iwasan ang anumang kasikatan noong huling bahagi ng dekada 50 at sa buong dekada 60. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang nabuo muli ang kanyang mga kaibigan at ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Baka inisip niya na sa paglipas ng panahon ay halos nakalimutan na ang kwento. Noong 1975, dalawang dekada matapos ang pamamaril, sumiklab ang panibagong eskandalo. Noong taon na iyon, ibinenta ng kilalang Amerikanong manunulat at personalidad na si Truman Capote ang mga karapatan sa ilang kabanata ng isang librong matagal na niyang ginagawa na pinamagatang Answered Prayers sa Esquire magazine. Nang mailatala ang mga kabanata, naging malinaw sa mataas na lipunan ng New York na si Capote ay sumulat ng halos totoong kwento tungkol sa kanyang mga babaeng kaibigan na tinawag na Capote Swans. Lalo na sa isang kabanata na pinamagatang Lakot Basque, 1965. Ito ay mga babaeng gaya ni Gloria Vanderbilt at Happy Rockefeller mula sa pinakamayayaman at makapangyarihang angka ng negosyo sa Amerika. Bagamat halos hindi magkakilala sina Ann at Capote, isinama ni Capote ang isang karakter na nagngangalang Ann Hopkins na malinaw na base sa kanya at tinalakay ang pagpatay sa kanyang asawa noong 1955. Dito, ipinakita si Ann na sinadyang patayin ng asawa para makuha ang malaking kayamanan nito. Pagkalipas ng 20 taon mula sa tinaguriang pamamaril ng siglo, nang tila nalimutan na ng mundo ang insidente. Huling nabuksan ang sugat kay Ann at pinag-uusapan na naman ng mga tao kung paano niya pinatay ang asawa niya at nakaligtas rito. Naipaalam na kay Ann ang nilalaman ng Lakot Basque 1965 bago ito mailatala. Hindi maganda ang naging tugon ni Ann sa kontrobersiyang alam niyang dulot ng paglalatala ng mga kabanata. Matagal nang may depresyon si Ann, kaya nagpasya siyang magpakamatay sa pamamagitan ng paglunok ng tabletang cyanuro sa kanyang apartment sa Manhattan. Siya ay 59 na taong gulang noon. Sabi ng genan ni Ann tungkol sa kanyang pagkamatay, binaril niya ang anak ko at si Truman ang pumatay sa kanya. Siguro mayon, hindi na natin kailangan mag-alala tungkol doon. Natagpuan ang katawan niya noong Oktubre 10, 1975, ngunit hindi tiyak ang oras ng pagkamatay. Ang kanyang pagkamatay, kasabay ng paninirang puri niya sa maraming mga swan at ang pagbubunyag ng kanilang mga sikreto, ang naging dahilan kung bakit naging isang social exile si Capote sa New York sa loob ng ilang panahon, at mula roon ay tuluyang nagkagulo ang kanyang buhay. Dati siyang labis uminom at gumamit ng droga at namatay noong 1984 dahil sa pagkasira ng atay at pagkalasing. Ang Answered Prayers ay inilathala lang bilang buong libro matapos siyang pumanaw noong 1986. May kasaysayan ng depresyon sa pamilya ni Ann. Ang bunsong anak niyang si James ay nagpakamatay noong 1978 taon matapos ang kanyang ina. Sumunod ang panganay na si William Ikatlo na nagpakamatay din noong 1979. Ang kanyang kwento at ang paraan kung paano nagulo ang karera ni Capote dahil sa mga rebelasyong inilatala sa mga kabanata ng Answered Prayers noong 1975 ay ginawang katang-isip sa seryeng Feud noong 2024 Capote versus the Swans. Ipinapakita ng mga ebidensyang meron ng pamamaril ng siglo ay isang aksidente gaya ng palaging sinasabi ni Ann. Salamat sa panunood ng video tungkol sa mga kwento ng mga sosyalita. Sana naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa video sa ibaba sa mga komento, at kung gusto ninyo ang mga mas mahahabang video na ganito, pakisabi lang din. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para lagi kayong updated sa mga upload ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Life. Salamat!